Sa kalisod sa panginabuhi, kailangan mo abroad para sa pamilya. Mayong adlaw di story sa tanang nakapaminaw ng akong istorya sa kinabuhi. Tawagan lang ko sa pangalang Ami. Dahil sa hirap ng buhay at hindi sapat ang kita ng asawa ko sa kanyang trabaho bilang construction worker, kaya nakadecide ako na mag-abroad para matagaan og maayong kaugmaon ang iduhan ako kanak ug ang among pamilya. 2014 ni abroad ko sa bansang Saudi Arabia. Dala ang pag-ampo na makaamo unta ko ug buutan. Halong kahadlok kamingaw ang akong gibati sa dihang nalayo ko sa akong pamilya. Tinuod gyud ay ang ingon nila nga dapat kung mo-abroad ka ni ka, isog ug ligon jud ka. Tuod kay isa sa mga kalaban nimo ang kamingaw sa imong pamilya. Na mga times nga makahilak na lang ka sa kamingaw nimo sa ilaha. Kung tuol pa lang, mas gustuhon nimo nga muuli na lang. Pero salamat kay nakatunong kog mga amo nga buutan. Tuod man si story, nakawaas mi gamay sa among kalisod sa panginabuhi. Pad kailangan gyud mo sakripisyo para sa anak ug pamilya. Tagasahod na ako, ginapadala na ako sa ilaha. Usahay, wala naging mabilin sa ako na pinagdaghan kayog mga gastuhan. Isa ka adlaw ana, nakadawat ko og message gikan sa akong igsuon. Yun siya nga ang ako adang bana na daw laing gikabuangan. Sa pagkabasa nako sa message, mura kog nahugno. Gusto ko muuli diretso para klaruhon ang tanan. Gitawagan ako si Joel, nga akong bana. Ug nag-storya mi about sa gitext sa akong igsuon. Story ni deny siya. Chismis lang daw kuno ug walay kamatuoran. Naglibog ko kung asa ko mutuo. Motong gitawagan ako akong anak. Ug didto nahibala na ako ang tanan. Pati ang kwarta di ay nga akong ginapadala. Gidatong din niya kapil sa iyang kabit. Sakit kay pamalandungon o nahunaon ng akong hinaguan. Imbis nga para sa akong pamilya, napadahilaing nakinabang. Nagstorya may balik sa akong bana. Ug dito ni amin siya. Daghan kay siya grason. Nangangano daw nahimo niya. Nangayo siya pasaylo. Pero ako just story. Ang kasakit, kalagot, ang nagpatigma bawa itong higayo na. Wala na ako siya pasaylo Kiingnan ako siya nga magbulag ni. Kwaon ako akong mga anak. O siya ba ang mulayas sa amo ang balay? Tuod man, siya ang nihawa sa amo ang balay. Si mama ang nahimong kauban sa akong duha ka anak. Sige siyang pangayo o pasaylo sa ako Pero sakit kaayo kayang gihingo sa ako Kaya na ko buhion ang akong mga anak. Mapaeskwela sila. Hantod mahuman sa kolehiyo. Na walay tabang gikan sa ilang amahan. Dili unta mo sugot ang akong mga anak na magpulag mi sa ilang amahan. Pero ako ang nasunod. Makasabot ang yabot sila puhon.
Kung paglabay sa mga pila ka bulan na balitaan na lang nako, ay nagbulag na sila sa iyang kabit. Kung bisan pa man sa mga panghitabo, nagpakaamahan gyapon mga akong bana sa among mga anak. Ug matud pa sa akong mga anak, ay nagabisita daw ilang amahan sa ilaha. Ginadalan silang pagkaon, ginatagaan silang kwarta. Ingon nila na maguli na lang daw mi sa among bana para daw sa among mga anak. Pero ako, G's story, dili na ko. Lisod na musalig ug usap sa iyaha. Okay na siguro ning ninaanim ang tanan namong paningkamot para sa among mga anak. Ganun talaga ang buhay. Tanggapin na lang natin kung ganito na talaga ang tinadhana. Daghang kayong salamat sa paghatag og panahon sa kaagi sa akong kinabuhi. Punta na amoy nakatunan. Ami.